Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na sa ating Kristo, poon siya. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat at sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Maligayang pagdating sa pagmimisa natin sa hating gabi ng dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Merry Christmas! Talagang ang salita ng Diyos ay consistent, no? Kahit na balik-balik ta rin man natin ang mga kwento, pero ganun pa rin talaga, hindi ito magbabago, hindi ito naiiba, lahat ay konektado. Kaya talagang maaasahan natin
ang mga salita na ating nababasa sa Biblia, ang mga napapakinggan natin sa bawat pagdalo natin sa misa. Na dito, no, binuod yung mga nangyayari o nangyari na noon at ngayon mismo talagang tugma kung taga saan si David, taga saan si Jose, saan isisilang ang sanggol, ano ang ipapangalan sa bata, saan sila, lahat yan ay naririto ngayon. Ito ang katuparan ng pangako ng Diyos. Katuparan. Pero ito pa lang ang simula ng magiging misyon na gagawin ni Jesus na tagapagligtas o magliligtas sa atin. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, Pasko na. Sa ayaw at sa gusto mo, Pasko na. Sa ayaw at sa gusto ng mundo, Pasko na. Hindi nakadepende sa kagustuhan ng tao na si Kristo ay isilang, kundi ito ang kagustuhan ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay isilang. Kaya tandaan niyo po ulit ulitin ko at pagkakadiinan ko at nawa mapagnilayan natin ng mabuti. Bagaman, mayroon lang tayong ginagamit ng mga imahen, mga simbolo para lamang mas matulungan tayo. No, kanina habang pinoprosesyon, kahit po yung sanggol na imahin lang, no, iba yung dating na kapag inilagay mo at nakapasok ka doon sa senaryo, imaginein mo mabuti na ang makapangyarihang Diyos, hawak-hawak ng tao, naging tao, very vulnerable, na kailangan ingatan, na kailangan, hinayaan niya, no, na ang kanyang sarili ay talagang ipagkatiwala muna sa tao. Ganun, no? Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos para tayo po ay kanyang lapitan, para tayo ay kanyang maging kawangis. Pero kanina po, no, talagang iba din yung dating, no? Kahit na sabihin pang ilang misa ko na bang Pasko ito, pang 12 years. Pero iba pa rin, no? Nung kinuha ko yung sanggol doon sa sakristan na iniaabot at ipinapakita sa inyo, iba pa rin yung dating. Ang hirap ipaliwanag, no? Pero sana po meron kayong naramdaman kahit papaano, no, na sa pagdiriwang natin ito, na kahit taon-taon nagpupunta tayo dito, pero naramdaman nyo nawa, no, na ito yung pagkilos ng Diyos. Ito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, Pasko na. Ano ba yung sinasabi? For Diyos, for Santo, Pasko na. Di ba may ganun tayong no? Pero magandang mapagnilayan yung ilang mga tagpo sa atin pong narinig na pahayag na ebanghelyo. Kasi kumpara sa mga ayos natin sa bahay, no? Kumpara sa mga decoration natin sa bahay, saan ipinanganak ang sanggol na ito? Sa isang sabsaban. Anong mayroon doon? Wala. Napakasimple, napakapayak. Ang nandoon ay ang pamilya. Unang-una, nandoon ang pamilya. Kaya lagi kong binabanggit ito nung mga nakalipas nating pagsisimbang gabi. Aanin mo ang napakagarang dekorasyon kung wala ang pamilya. Ang pagdiriwang natin, kaya tayo meron ito nakasentro kay Jesus. Kaya kung hindi natin tatanggapin si Jesus, kung hindi natin siya isasama sa ating pagdiriwang, baliwala ito. Naiintindihan po? Diba? Kahit ang daming regalo sa loob ng bahay, kahit ang daming pagkain sa loob ng bahay, kapag wala si Jesus sa sentro ng pagdiriwang na iyan,
magiging parte lang ito. Magiging kasiyahan lang ito. At hindi na naman natin mamamalayan, isinilang na pala si Kristo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, simplihan mo lang kasi. No? Simplihan mo lang. Diba yun yung katotohanan eh. Maghanda ka ng todo, hindi ka maghanda ng todo, isinilang si Kristo. Pangalawa, kanino ipinahayag na si Kristo ay isinilang na? Kanino? Sa mga pastol. Sabihin nyo nga, pastol. Ito yung ang trabaho nila, mag-alaga ng mga tupa. Bakit sa kanila ipinahayag? Bakit hindi sa mga scholars? Bakit hindi sa mga matataas ang estado sa lipunan? Bakit hindi sa mga hari ipinahayag? Itong mga pastol na ito, halos hindi ito nakapag-aral. Pero sila ang unang biniyayaan na mapagpahayagan na isinilang na si Kristo at sila rin ang mga unang nakakita sa katuparan ng pangako na isilang ang sanggol. Di ba? Yung bang, minsan kapag sobrang talino, kapag sobrang bilib sa sarili, ang hirap ipaliwanag ang kilos ng Diyos. Kahit anong gawin mo, makikipagdebate ka lang. Pero kapag simple lang ang isang tao, ando doon yung wow, ando doon yung amazement, nando doon yung talagang salamat, at ito talaga yung grasya. Kahit nga ngayon, di ba? Pag umuwi kayo, o kaya bukas, Pasko ito, nakikisaya ang lahat, pero hindi nila matanggap si Kristo. Minsan nga, no, kapag yung sa mga trabaho, di ba, no, may mga katrabaho kayong hindi Katoliko, di ba? Tama ba? Pero pati sila, hindi kumikilala kay Kristo, pero tumatanggap ng Christmas gift. Dapat gift lang. Pero Christmas gift. Kung wala si Kristo, walang Christmas gift. Pero makikikain yan, makikiparty yan, makikisaya yan, nang hindi kinikilala si Kristo. Dahil sila ay punong-puno na ng kanilang sarili, na alam na nila kung sino ang Diyos at hindi nila matatanggap na ang Diyos magiging ganyan. Dapat powerful. Dapat makapangyarihan. Bakit sanggol? Na kailangan pang ipagtanggol, kailangan pang alagaan, kailangan pang protektahan. Pangatlo, ang pagparito natin ay pagpapaalala din na tayo ay mayroong mga misyon. Hindi lang tayo basta nandito para lang magsabi, salamat sa Diyos, nakita namin, naramdaman namin si Kristo. Dahil sa pagtatapos ito, ang misyon natin, katulad ng mga anghel, humayo, ipalaganap, sabihin din sa iba, na matatagpuan ninyo ang sanggol doon sa sabsaban. Pumunta kayo, makikita nyo rin ang aming nakita, mararanasan nyo rin ang aming naranasan, na tunay ngang ang Diyos ay laging sumas sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, Pasko na. Ulit, Pasko na. Muli, Merry Christmas po sa ating lahat.